Si Rolando Mendoza ay naging miyembro ng Manila's Finest mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Mabait na tao daw itong si Mendoza. Ayon kay Colonel Francisco, ang kauna-unahang head ng mobile unit ng Manila Police. Naging tauhan ni Colonel Francisco si Mendoza at bilang isang miyembro ng mobile unit, matindi daw ang kanilang disiplina sa trabaho. No, lumawi ka, pabalik sa headquarters, hindi ka mare. Especially hindi mobile patrol. Masyadong instricto. Kaya first class people ang mobile patrol noon. Ang Manila's Finest ay tinatag ng mga Amerikano nung pagpasok pa lang ng siglo. Hinulma sa isang kilalang police force sa buong mundo, ang New York Police Department o NYPD, na tinangala at sinundan ng Manila's Finest noon. Will be given by the civil service for patrolman City of Manila. At ang magbibigay na examen ay isang police officer galing sa Amerika, si Jeter Williamson. Kaya nagkaroon kami ng interest because it's something new eh. Margalyo, Pring, Lim. Ilan lamang sila sa mga naging haligi ng Manila's Finest, mga alagad ng batas ng Maynila na kinatatakutan ng mga masasama at takbuhan ng mga naapi. Naisa pelikula na rin ang buhay ni Tata Pedro Buluran, ang tiniguriang headhunter ng Maynila. Marahil sa mga huli ko nga, hindi ko naman mabilang, marami-rami na rin. Para makahuli ko, para makadikit ako sa bahay ng suspect. Nagtitinda ako ng sorbetes. Binabayaran ko yun, hinihiram ko yung sorbetes ng tao para makadikit lang ako sa suspect. O kaya naman, yung sa lineman ako ng PLDT. May uniforme ako ng PLDT. Pero ibang pangalang nakalagay. Yun, kaya nakakahuli ko. Tinataya ni Buluran na umabot na raw sa humigit kumulang 70 ang nabitag niya noon sa paraan ng kanyang paghuli sa mga nagkasala sa batas. Ilan sa mga mamamatay tao na nahuli niya, ang nooy notorious na Sako Gang at si Boy Putol. Ito unang huli ko, yan yung sinasabi ko sa inyo, si Henry Putol. Ayan, nung inuli ko si Henry Putol, dumating yan. Nakaposas na siya niyan, kaya hindi na makagalaw. Pero nung una, nanlalaban eh. Hindi na namin titigilan to eh. Yan ang utos ni Colonel Jokno. Ilan sa mga sinundang yapak ni Buluran ay ang kanyang mga boss na sina Joe Pring at Lucio Margalyo. Naging boss ko si Pring. Magaling na pulis. Matapang eh. Si Margalyo nakasama mo ba? Oo, ang tagal kami magkasama pare. Magaling ba talaga? Katuna, oo, magaling, saka buwan loob. Pero isa sa mga itinuturing na pinakakilalang antigo ng Manila's Finest, si Mayor Alfredo Lim, binansagang Dirty Harry. Kasi nga, hindi ba may pelikula si Clint? A story about a detective inspector Callahan sa San Francisco. Pag may lumabag sa batas, arestuhin ko. O kaya ang tawag sa kanya, Dirty Harry. O ako, I don't compromise with anything. O basta ikaw, gumawang kalokohan. O, hihiritin kita. Noon, lahat ng miyembro ng Manila's Finest ay laking Maynila. Malaking bagay daw kasi ito bilang pulis dahil kilala mo ang mga tao at kabisado ang lugar. Kilala kayo ng komunidad? Oo, nagiging kaibigan mo. At yung mga taong yan na magbibigay sa iyo ng impormasyon, magbibigay ng tip kung merong malaking krimen na nagawa at alam nila. Malaking bagay ho ba? Malaki. Ba't ako, dami ko nasosolve na kaso nung araw. Dahil sa mga tip ng mga tao na nakilala ko, naging kaibigan ko nung araw. Ibang klase rin daw ang pinagdaan ng training ng mga antigo. Ibang orientation, ibang mentality. Sana magbalik yung civilian training. Ngunit gaano man kagaling at kabihasa, may mga pagkakataong hindi nakokontrol ang sitwasyon. At maging ang isang antigo, hindi nakaligtas sa kritisismo sa kinahinatnan ng hostage taking. Well,
Well, under the rules, no other person, even the mayor, governor, senator, or congressman, would interfere in hostage negotiation. Iniimbestigahan si Lim ng IIRC sa posibleng pananagutan sa malagim na resulta ng hostage-taking. May mga nagsabing si Lim ang nag-utos na arestuhin ang kapatid ng hostage-taker na si Gregorio, na siya umanong naging sanhi ng pagwawala ni Mendoza. Ano hong reaksyon niya dun sa mga kasi may mga obserbasyon ho na si Mayor Lim pala yung nagpa-aresto, nagpaposas eh. Ano hong masasabi niya dun? Teka muna, hindi ako nagpa-aresto. Nagpaposas? Sabihin ko siya, iba ang kasi ang pangkaraniwan tao, pag sinabing pinosas ang konklusyon kagad, inaresto. Okay, sabihin ko sa iyo ang pagkakaiba. Sabi ko, pusasan, to restrain his movement, para hindi siya makagalaw dahil hostile na siya kung mang-agaw ng baril yun. Aba, ang laking problema nun. Ba't hindi ang sinabi ko arestuhin? Dahil hindi naman ako kaharap sa bus Para sabihin kong arestuhin na isang tao, kung kaharap ako, the crime is committed in my presence, I will now order the arrest. Ang insidente ng hostage-taking ang kumukwestiyon kung maari pa rin bang ikabit ang salitang finest sa Manila Police.